Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo nagkakatipon upang ating papurihan ang Ama, pasalamatan sa mga biyayang pinagkaloob sa atin, at mulit-muli ay dumulog ng ating mga minimiti at mga panalangin sa pamagitan ng pagdiriwang na ito. Kaya aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa mga nananalig, ikaw ang buhay. Para sa mga nagpapakumbaba, ikaw ang kadakilaan. Para sa mga banal, ikaw ang kapalaran. Paunlakan mo ang aming mga pagluhog upang ang mga nananabik sa mga pinangako mong kaloob ay laging magkamit ng iyong kasaganahang lubos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguri ang Negro, Lucio na taga Cyrene, Saulo at Manaen. Kababata ng tetrakang si Herodes, samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Kaya't bumaba sa Seleucia sina Bernabe at Saulo, na sinugo ng Espiritu Santo at buhat dooy naglayag patungong Sipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa Kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sino mang magtakwil sa akin, at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw, sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin, ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinasasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Matapos po ang ilang araw na pagninilay natin sa ating Panginoon Heso Kristo bilang mabuting pastol na maghahatid sa atin patungo sa pastulan ng ating Ama, ngayon naman po ay kanyang ipinapakita naman ang iba pang paraan para lalo tayong maniwala at sumunod sa Kanya na ang pagdadala niya sa atin ay sa piling ng Ama. Ngayon naman po ang ginamit niya ay siya ay sinugo bilang ilaw ng sanlibutan. Ilaw, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang mga turo, sa pamamagitan ng kanyang mga halimbawa, ay mababanaag po natin sa Kanya ang presensya ng Ama. Sabi nga po ay in our Lord, in Jesus, we meet our Father. And we may know, we may somehow have something to be clear about dahil nga po siya ang sakramento ng ating Ama dito sa lupa. Siya ang nagpapakilala sa atin ng Ama dito sa lupa.
Maririnig natin ang salita ng Ama sa pamamagitan ni Kristo. Makikita natin ang Ama sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, sapagkat sinabi nga ho niya, siya at ang Ama ay iisa. So sa diwa pong ito, nililiwanagan tayo kung sino ang ating Ama at kung ano ang kanyang ipagkakaloob sa atin. Gayun din bilang ilaw ng sanlibutan, kanya pong binibigyan ng bagong kahulugan. Ang tungkol sa sinasabi ng paghatol o judgment. Hindi lang siya pumarito upang hatulan agad ang sanlibutan, kundi iligtas. Bigyan ng pagkakataong makinig, bigyan ng pagkakataong maniwala, bigyan ng pagkakataong sumampalataya. Hindi yung tayo ay husgahan agad na hindi sumasampalataya sa Kanya. At siya rin po bilang ilaw ng sanlibutan ang nagsasabi sa atin na magiging pag-asa natin. Na sa gitna ng kadiliman na meron sa mundong ito, sa gitna ng mga nararanasan nating hirap at pagsubok, kapag tinanggap natin ang ilaw ng ating Panginoon Jesucristo, na siya namang tinanggap natin ng binyag, kapag isinabuhay natin kung paano mamuhay sa katotohanan at kaliwanagan, mapapawi ang kadiliman sa ating buhay. Kaya mga kapatid, kung ating Panginoon Jesucristo ang liwanag na sinugo ng Ama sa sanlibutan upang lalo tayong madala sa pastulan ng Ama, tayo po'y kanyang hinihikayat. Tayo po'y kanyang inaanyayahan na makinig at sumunod, sapagkat siya ang mas nakakaalam, siya ang mas nakakaintindi ng plano ng Ama. At kapag yung first step na tayo nakinig at yung second step na tayo sumunod, mas maliwanag na tayo makakarating sa kaharian ng Ama. Kaya nga po, nakakatuwa yung nangyari sa experience ng mga apostol na sa kanilang papahayag ng salita ng Diyos ay lalo nilang naipakilala ang Ama, napakilala ang Diyos sa mga tao. At sa pakikinig ng mga tao sa unang pagbasa at pagsunod sa halimbawa ng mga apostol, lalo nilang minahal ang ating Diyos. Sa ganito rin po ang mangyari sa ating buhay. The first step is to listen. The second step is to obey para mas maliwanag na tayo makakarating sa kaharian ng Diyos. Ikalawa ay sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos, sa ating pong pagsunod sa salita ng Diyos, ay matututo po tayo sa ating buhay na magtimbang kung ano yung tama at kung ano yung mali. Kung ano yung dapat gawin at kung ano yung dapat iwasan. Kung ano ang pamumuhay bilang mga anak ng Diyos at ang tayo ay maligtas. At pangatlo po ay kapag tayo po'y sumusunod sa ating Panginoon Jesucristo bilang ilaw ng ating buhay patungo sa Ama, hindi po tayo mawawalan ng pag-asa. Laging mayroong nagniningning na liwanag. Laging mayroong katotohanan sa ating buhay. Laging mayroong tatanglaw sa ating buhay na anuman ang ating gawin. Kung minsan tayo man ay maligaw, kung minsan tayo man ay lumihis ng daan, kapag tayo ay tumingala at tumingin sa ating Panginoon Jesucristo, meron tayong liwanag na makikita na siyang lagi magtatanglaw patungo sa daan ng katotohanan, patungo sa daan sa kaharian ng ating Ama. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating misa, atin pong hilingin na laging makita ang ilaw na mula sa ating Panginoon Jesucristo. Ipagdasal din po natin na tayo sumunod dito. At sa tuwing tayo ay nahihirapang magdesisyon, sa tuwing tayo nahihirapang magsabuhay bilang mga anak ng Diyos, ito ang tandaan natin na lagi siyang handang tumanglaw upang ating sundin at isabuhay ang halimbawa ng Panginoon bilang ilaw ng sanlibutan.
Magsitayo na po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Hindi kailanman niloob ng Diyos na tayo mamatay. Nilalang niya tayo upang mabuhay, subalit pinili natin ang kamatayan. Muli tayong pinagkakalooban ng buhay ni Kristong ating manunubos, kaya lumapit tayo sa ating Ama sa pamamagitan niya. Ang ating pong tugon, Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway tularan ang habag at kabutihan ni Jesus sa pangangalaga sa maging kanyang pinakaabang kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga mamamayan ng mga mahirap na bansa, naway maakit na lumapit kay Jesus na naging isang dukha para sa ating kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga may sakit at may mabibigat na pasanin sa buhay, naway makadama ng katangi-tanging pag-ibig at pangangalaga ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pagmamalasakit na nagmumula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway itaas sa walang hanggang kaligayahan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Makapangyarihang Diyos, nasa iyong kamay ang aming buhay. Taglay ang pagtitiwala sa iyong mapagpalang pangangalaga. Inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Dakila ka, O Kristo, sambayan na. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating pakanabangan at poong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming paikinabang sa iyong paikisamang aming maasahan, ay siya ring umiral sa aming paumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating paumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Melrey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Hesus Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod na po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, nang ipinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at natawagan po dito sa unahang may kaarawan, anniversary ng kasal. Pupunta na ibang bansa at kukuha ng pagsusulit. Kasama na rin po ang may mga religious articles na pabibindisyonan para sa pagbibindisyon at panalangin. Salamat po. Ama naming mapagmahal, sa nagmumulang lahat ng mabuting bagay, hinihiling naming basbasan mo ang mga kapatid naming ito na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa, sa ilalim sa pagsusulit at mga frontliners. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makahulog ang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap sa kaligtasan sa anumang kapahamakan. Pagasbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adhikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabi sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ng pagpapala mga kasangkapan sa panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin nagdiwan ng kaarawan at anniversary ng kasal. Salamat po. Pagsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.